Nagkamali nga yata talaga ako nung pinasukang punerarya. Gagamot lang ako, hindi ako mangkukulam. Mali na naman. Matatalo ka sa katangahan mo eh. Kapihan. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Isang pagbati ng napakagandang araw na naman para sa ating lahat, mga minamahal naming tagapakinig, dito sa channel ng Kwentong Takipsilim. Narito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang sa araw na ito ay muling maghatid sa inyo ng isang kakaibang kwentong hango sa tunay na karanasan ng ating letter sender for today. Naitago na lang natin sa pangalang Jepoy. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan kung bakit ang nagpapakita at nagpaparamdam ay mga kaluluwang ligaw sa isang tao? Yan ang problemang nais niyang ibahagi sa atin ngayon. Kaya naman huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at simulan na natin ang ating kwento. A very blessed day, everyone. Binabati ko po kayong lahat, lalong-lalo na ang mga katulad kong avid listener dito sa Kwentong Takipsilim simula pa nung umpisa. Itago niyo na lang ho sana ang identity ko at tawagin na lang ako sa pangalang Jepoy. 32 years old. Tubong, Quezon Province, na ngayon po ay nagtatrabaho muna bilang production crew dito sa bansang Japan. Kaya nga po ganun na lang ako ka-thankful sa inyo, pati na rin po sa buong Kwentong Takipsilim community dahil isa kayo sa pinakamabisang panangga ko sa homesickness. Lalo na kapag ganitong nalalapit na po ang panahon ng Kapaskuhan. By the way, ito pong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mula sa napaka-weird na naging karanasan ko noon sa buhay ko na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung bakit ko naranasan. Nagsimula po ito nung siguro mga 23 anyos lang ako noon nang may isang kabarangay akong namatay na ayon po sa kumakalat na balita noon ay namatay daw dahil sa tinatawag na kulam. Uy! Paring Jepoy! Saan ang punta mo? Uy Luis, ikaw pala. Diyan lang ako sa tindahan, bibili lang ng 3-in-1. Parang gusto ko kasing magkape. Nako, sakto. Tena't sumama ka sa amin. Tamang-tama't pauwi na rin ako ngayon doon. Ay nako pre, pas muna ako. Kagagaling ko lang kasi talaga sa trabaho ngayon. Kaya gusto kong magkape habang nagre-relax. Wala ako sa mood uminom ng alak eh. Grabe ka naman sa akin, pre. Hindi naman kita sa inuman inaaya. Unang gabi kasi ngayon ang burol ni Tia Magda. Maraming gabi sa amin, kaya tara na. Ganun ba? Oo siya, sige. Sama na ako sa'yo.
Ang totoo, Sir Jupiter, napilitan lang talaga akong sumama noon sa kapitbahay at kababata kong si Luis, na ng mga panahong yun ay isang dakilang tambay dun sa lugar namin. Kalat na kasi noon sa halos buong barangay na yata nang kinamatay daw ng tiyahin niyang si Aling Magda dahil ipinakulam ito. Ipinakulam ng tunay na asawa ng ninong ko. Dahil si Aling Magda raw ay kalaguyo nito. Medyo takot pa naman ako sa mga ganung paniniwala dahil yung nanay ko mahilig nang magkwento sa akin ng mga ganyang katatakutan simula pa lang nung bata pa ako. Nanggagamot kasi sa amin si nanay noon. Minana niya kay Lola ang pagiging albularyo nito. Kaya nga hindi ako nakatira noon sa bahay namin talaga dahil takot ako sa mga ganun. Nakabukod ako at doon ako nakatira sa dating bahay ng tiyuhin kong namayapa na rin ng mga panahong yun. Ayoko sana talagang sumama kay Luis kaya lang kapeng-kape na talaga ako noon. Yun kasi yung mga panahong kasagsagan akong nag-aaral bilang isang nursing student. Kaya kape na ang talagang bumubuhay sa sistema ko. Kumbaga, yun na ang naging bisyo ko ng mga panahong yun. At talagang hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakainom ng kape noon. Tapos namomroblema pa ako noon kung saan ako hahanap ng pambayad sa tuition dahil nagastos ko yung ibinigay sa akin ni nanay para sa ibang pangangailangan ko sa eskwela. Kaya lalo tuloy naghahanap ng kape ang katawan ko, pantanggal stress. Maayos naman ang naging burol ni na Aling Magda. Doon ko napagalamang namatay pala siya dahil sa malalaking sugat na tumubo sa balat niya. Kaya marami ang nagsasabing kinulam daw siya. Yung iba naman nakikipag-argumento pa na baka raw diabetic lang ang Ale. Pero sabi sa akin ni Luis, hindi raw diabetic ang tiyan niya na yun sa findings ng doktor. Hindi raw talaga matukoy ang sakit nito hanggang sa yun na nga. Binawian na lang ito ng buhay. Ang sabi pa nga ng mga kamag-anak nila, lalo lang daw lumala ang sakit ni Aling Magda nung nagpa-doktor siya. Isang indikasyong kinukulam na siya. Oh, Jepoy, nandito ka pala. Mano Ninong? Mabuti naman at lumabas ka ng bahay mo. Abay, minsan na lang tayo magkita. Masyado kang tutok sa pag-aaral. Oho. Inaya lang ako ni Luis na magkape dito sa burol ng tiyang niya. Naghahanap kasi ako na mabibila ng kape kanina nung magkasalubong kami. Stress kasi ako ngayon, Ninong Abay, bakit naman? Kasi nagastos ko sa ibang pangangailangan ko sa eskwela yung pang-tuition ko sana. Mabuti nga at nakita ko kayo rito. Kakapalan ko na ang mukha ko nung. Baka naman matulungan niyo ako. Baka pwede ako manghiram. Ibabalik ko na lang agad kapag binayaran ako dun sa sideline ko. Sus, yun lang pala. Siyempre naman. Kaya lang wala akong dalang pera ngayon Bukas, bumalik ka rito at pautangin kita. Talaga Naku, salamat Ninong. Oo, kaya relax ka na. Tara't sumali ka na lang sa amin ni Luis. Maglalaro kami ng chess. Naku, Ninong, hindi ako marunong nun Manonood na lang ako rito habang nagkakape. Sa kalagitnaan po ng paglalaro ni Ninong, Sir Jupiter, nagulat na lang ako nung biglang may lalaking tumabi sa akin. Hindi ko siya kilala. Noon ko lang din siya nakita. Maliit lang yung lalaki. Moreno tapos medyo payat at halatang may edad na. Medyo napapanot na rin siya tapos magkasalubong yung mga kilay niya.
Nung una nanonood lang din naman siya katulad ko. Pero nagulat na lang ho ako nung biglang nagbago ang mood niya. Nung maya-maya nagkamali ng tira si Ninong. Tanga! Dapat yung kabayo ang tinira mo. Hindi ka nag-iisip. Mali. Mali na naman. Matatalo ka sa katangahan mo eh. Yan. Tama yan. Igalaw mo yung queen. Ano ba naman tong taong to? Napakaingay. Mali na naman. Medyo naiinis na ako dun sa katabi ko, Sir Jupiter, kaya tumayo na ako. Sisitahin ko na dapat siya kaya lang nauna na siyang humarap sa akin, nakangisi, nanlalaki ang mga mata tapos bigla na lang siyang naglaho sa harap ko. Nasaan na yun? Oh, paano ka, Jepoy? Ba't bigla ka na lang namutla dyan? Natapon tuloy yung kape mo, oh. Ninong, bigla akong nawala yung lalaking katabi ko rito kanina eh. Pe, wala ka namang katabi dyan kanina pa. Tayong tatlo lang ang nandito sa sulok. Nasobrahan ka na yata sa kape. Pangatlong cup mo na yata yan, ah. Kinilabutan ako sa nangyari sa akin dun sa lamay, Sir Jupiter, kaya kahit maaga-aga pa noon, nagpaalam na lang ako kina Ninong at Luis na uuwi na ako. Mabuti na lang at dahil sanay na ako sa kape, nakatulog agad ako nung humiga na ako sa papag. Nagising na lang ako kinabukasan, Sir Jupiter, dahil sa malalakas at sunod-sunod na katok ng nanay ko sa pinto. Anak! Jepoy, anak! Gumising ka, bilisan mo! Nay, ano ho ba yun? Ang aga-aga pa eh. Sabado ngayon, wala ho akong pasok. Anong maaga? 5:00 na ng hapon, anak! Anong oras ka ba natulog kagabi at maghapon kang tulog ngayong araw? Bumangon ka na nga! Ipinatatawag ka ng ninang Cynthia mo. Ikaw daw ang sumundo sa ninong Ray mo dun sa punerarya. Ha? Bakit ho nasa punerarya si Ninong? Abay, bakit hindi mo alam? Hindi ba't nandun ka sa lamay ni Magda kagabi? Maaga ho akong umuwi. Nay, kasi ho... basta. Ano ho ba kasing nangyari kay Ninong? Bigla na lang daw inatake sa puso habang naglalaro ng chess. Diyos ko po. Dali-dali na akong tumayo noon, Sir Jupiter, para akong lutang habang naghahanda ako papunta sa punerarya. Kasama ko lang si Ninong kagabi, sobrang dami hong tanong na tumatakbo sa utak ko noon. May kinalaman kaya kako yung lalaking nakita ko kagabi na bigla na lang naglaho sa harap ko? Ang naisip ko noon, parang sinundo yata si Ninong. Umalis tuloy ako sa bahay nang wala ako sa sarili, Sir Jupiter. At dahil doon, nakalimutan ko yung pangalan ng puneraryang sinasabi ni Nanay. Hayun, nagkandaligaw-ligaw patuloy ako. Sino kaya yung puneraryang sinasabi ni Nanay? Bakit napakadilim naman yata rito? Wala man lang tao. Kahit gwardya, wala. Tao po? Tao po?
Ano ba yan? Nakakagulat naman tong pintong to. Bigla-biglang bumubukas. Pumasok na lang ako sa loob ng punerarya, Sir Jupiter, at tiningnan ko kung may tao ba doon. Kaya lang po ang bumungad sa akin doon sa bandang reception area, kabaong. Lalo tuloy kumalabog ng napakatindi ang dibdib ko, Sir Jupiter, lalo na nang bigla na lang may dumapong kung ano sa liig ko. Iho! Sino ka? Abay, relax lang. Epes lang naman yung dumapo sa'yo eh. Paglingon ko doon sa may kabaong na nakadisplay sa reception, nagulat na naman ako, Sir Jupiter, kasi nakita kong may mamang lumalabas doon. Medyo mataba, pandak, tapos kalbo. Napakaduwag mo naman, boy. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako multo, no? Guardia ako dito. Bakit naman ho kasi nandiyan kayo sa loob ng kabaong? Tapos ang dilim-dilim pa rito sa punerarya nyo. Wala man lang kailaw-ilaw, oh. Bakit nakikialam ka? Naputulan kami ng kuryente, kaya sarado kami ngayon. Bakit ka ba pumasok dito? Naku, nagkamali nga yata talaga ako ng pinasukang punerarya. Pasensya na ho kayo, Manong. Hindi ho ba ito yung Takip Silim Funeral Homes? Nako. Sa kabilang punerarya pa yun. Medyo malayo ka pa. Ituturo ko sa iyo ang daan. Binigyan pa ho ako ni Mang Jimmy yung gwardya sa unang puneraryang napuntahan ko ng sketch. Papunta doon sa puneraryang pupuntahan ko. Kaya lang napakaguluho ng sulat niya. Mabuti na lang ho't nahanap ko rin sa wakas kung saan dinala si Ninong. Doon ho sa tabi ng punerarya ngayon may naabutan akong nakaburol, Sir Jupiter. Parang may saklaan ho yata. Dahil ang dami-daming nagsusugal doon sa tapat ng isang bahay na halos kasunod lang nung funeral homes. At katabi lang din ng sementeryo. Doon ako nakapagtanong tungkol sa pakay ko. Pero habang hinihintay kong i-release yung katawan ni Ninong, may nakausap po akong babae noon doon sa may saklaan. Violeta raw ang pangalan. Inaya akong magkape muna. May itinanong din kasi siyang lugar sa akin na eksakto namang madadaanan ko sa pag-uwi. Naliligaw daw kasi siya, kaya sabi ko naman ay sumabay na lang siya sa akin sa pag-uwi dahil madadaanan naman namin yung barangay nila. Naku, maraming salamat sa iyo, kuya, ha. Buti naman at makakabalik na ako sa amin. Ang ingay-ingay kasi dito ng mga nagsasakla, eh. Alam mo ba, mag-iisang buwan na yata yung pinaglalamayan na babae dyan. Pinagkakakitaan na raw ng mga kamag-anak yung bangkay dahil daw ang laki ng nagastos nila sa pagpapagamot dyan. Brutal pa man din ang kinamatay ng babae. Nabundol daw ng jeep yan. Tapos na hit and run. Talaga? Naku, nakakaawa naman pala. O siya, inilabas na pala nila si Ninong. Halika na, sumabay ka na sa amin. Tahimik lang kami habang nasa biyahe, Sir Jupiter. Sakay na kami nung funeral service na may dala sa kabaong ni Ninong nung sa wakas ho ay napadaan na kami dun sa arko ng barangay na sinasabi sa akin kanina ni Violeta.
Pinahinto ko ho yung service tapos bumaba na si Violeta. Kitang-kita ko naman ho na halos maiyak siya habang bumababa ng jeep. Humarap pa nga siya sa akin para magpaalam noon, kaya lang... Maraming salamat ulit sa iyo, Jepoy. Sa wakas, makakauwi na ako sa amin. Bigla na lang hong nanlaki ang mata ko, Sir Jupiter. Nag-iba kasi bigla ang boses ni Violeta, tapos unti-unti rin pong nagbago ang hitsura niya. Mula sa kanina ay maganda at maaliwalas niyang mukha, bigla na lang hong namutla ang balat niya tapos unti-unti po ay parang naaagnas na ang hitsura nito. Manong, pakiandar na ho ulit. Pakabilis ho. May sira ata ang tuktok ng taong to ah. May kinakausap, wala namang kasama. Tulala talaga ako. Umuwi na ho ako sa amin sa wakas. Sobrang weird talaga ng mga nangyayari sa akin kagabi pa. Tapos pag-uwi ko, naabutan ko si nanay dun sa bahay ko na nag-iinsenso. Bukas ang lahat ng mga bintana at pintuan, tapos may mga nakasindipang kandila. Nandoon din ho si Ninang Cynthia. Nagtatawanan sila ni nanay kaya lalo akong nagtaka. Nanay, ano ho bang nangyayari dito? Oh, Jepoy, anak. Nandito ka na pala. Nasaan ang ninong mo? Nandun na ho sa kanila, Nay. Nakaburol na ho. Ninang, kaya naman ho pala wala kayo ron eh. Nandito kayo sa bahay ko. Oo anak. Nandito ang ninang mo kasi may pinag-uusapan lang kami. Sige na't magpahinga ka na muna. Huwag mo na nga palang problemahin yung pambayad mo sa tuition. Ang sabi nitong ninang mo, siya na raw ang sasagot noon. Sobrang weird ho ng kilos ni nanay at ninang Cynthia ng gabing yun, Sir Jupiter. Nagtataka talaga ako kasi parang hindi yata malungkot si Ninang gayong namatayan siya ng asawa. Doon na ho biglang pumasok sa utak ko yung tungkol sa tsismis na kumakalat sa barangay namin na ipinakulam daw niya si Aling Magda. Naisip ko agad nun, Sir Jupiter, hindi kaya kako totoo yun. Kaya lang ho, meron pang isang bagay na gumugulo sa isip ko ng mga panahong yun. Nanay, pwede ko ho ba kayong makausap? Ano yun, anak? Nay, may kinalaman ho ba kayo sa nangyaring pangungulam kina Aling Magda at Ninong Ray? Kayo ho ba ang nilapitan ni Ninang para gantihan ng asawa niya? Matalik niyo hong kaibigan si Ninang, Nay, di ba? Ano ba yung sinasabi mo, Jepoy? Pinagbibintangan mo ba ako? Manggagamot lang ako, hindi ako mangkukulam. Nay, inabutan ko ho kayo ni Ninang dito sa bahay nung iniwi ko yung bangkay ni Ninong Ray. Anong pinagtatawanan nyo nun? Bakit ang saya-saya nyo? Samantalang namatayan na nga si Ninang ng asawa. Hindi na ho nakasagot sa akin si nanay. Parang na-corner ko na siya doon. Bigla na lang po siyang napaupo sa harap ko pagkatapos ay inamin sa akin ang totoo. Sinasaktan ng Ninong Remo si Cynthia, anak. Halos araw-araw, gabi-gabi. Yun ang dahilan kaya nagkaroon ng sakit ang Ninang Cynthia mo.
Nagkaroon siya ng tumor sa utak dahil palagi siyang inuumpog ni Ray sa pader ng bahay nila. Pagkatapos, ang ninong mo pa ang may lakas ng loob na mang-iwan sa kanya para sumama kay Magda. Kaya lumapit sa akin ang ninang Cynthia mo, anak. Nang hingi siya ng tulong para bago man lang siya mamatay, makaganti siya sa ginawa nila sa kanya. Kaya kinulam niyo si Ninong? Hindi, anak. Kahit marunong ako, hindi ko kayang gawin yon. Tinuruan kong ninang Cynthia mo, anak. Ipinasa ko sa kanya yung mga libreta ng lola mo at siya na mismong gumawa ng paraan para makaganti siya. Kinulam niya ang 2 taksil na yon at kapalit nun, binayaran niya ako ng pera. Total, hindi na rin naman niya madadala sa hukay yon. May taning ng buhay niya. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko nang aminin sa akin yun ni Nanay Sir Jupiter. Alam kong kahit papaano, kahit hindi siya ang gumawa, may kasalanan pa rin siya sa nangyari. Kaya nga po ganun na lang ang pagguho ng mundo ko nung makalipas lang po ang 1 taon. Magkasunod ang naging pagpanaw nila ni Ninang Cynthia. Sobrang weird ng karanasan kong ito, hindi po ba? Hanggang ngayon nga, iniisip ko pa rin kung panaginip lang ba ang lahat ng yun. Sana ay nagustuhan niyo itong kwento ko. Muli ay ako po si Jepoy. Maraming salamat sa pakikinig niyong lahat. At ngayon naman, ito na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Marina, Jenara Lerien, Rosario Pacheco, Lance Tandayo, Regila Cabes, Lizandra Billones, Julie Juan, Ain Mangumpig, Richelle Morales at Jane Espirito. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Nesma Cabia at Feli. Sabi ni Nesma, pinakamagandang channel ito. Kumpleto pati sound effects at ang gaganda ng kwento, pati ang mga boses. Sabi naman ni Feli, maraming salamat sa mga magagandang kwento nyo palagi. Nakakatulong ito sa mga OFW na kagaya ko na nangungulila sa aming pamilya. More powers po sa inyong channel. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.